So ngayon naman ay tuturuan ko kayo paano gamitin yung infotainment ng BYD Sea Lion 6. So ito po yung mga na-discover ko habang ginagamit ko. 1 month ko nang ginagamit yung BYD Sea Lion. At ito yung mga nakita ko, or ituturo ko rin sa inyo baka halimbawa di nyo pa masyadong alam gamitin yung nandito, kung baguhan lang po kayo sa paggamit nyo ng BYD, ituturo ko sa inyo. Yan. So ito na yung pinaka-default nya. So, pero ito lahat pwedeng baguhin yan ha. Pwede lahat yan baguhin. So, dito, ito lang yung pipindutin nyo. Ito kasi yung pinaka-home niya na. So, nakikita nyo po yan. Yan po yung home. Yan. Ito po yung default niya. So, kung pupunta tayo ngayon sa settings para makita natin yung buong feature niya. So, i-click nyo lang po itong settings. And dito, mag-i-start po tayo. So, makikita nyo dito yung light. Yan. So, sa light naman, umpisan muna natin yung light. Sa light ay, ito po yung ambient color. Ito yung nakikita nyo dito. Yan, yung ambient color yan. So, pwedeng mabago kasi yan. So, halimbawa, gusto nyo yung orange, yan. So, nagbabago-bago siya. So, gusto nyo blue. Ito naman yung ambient niya. So, pwedeng baguhin yan, yung liwanag nito. So, gusto nyo ng maliwanag, pwede hanggang Gear 5. Itong ambient light adjustment area niya, pwede po yan yung front lang kung gusto nyo. Pwede po yung rear. Ibig sabihin yan, ito yung kulay dito. Nakikita nyo yan? Yan, rear lang yan. So, whole naman, buong sasakyan. Makikita nyo po yan dito. Yan. So, ito naman yung exterior light niya. Ito yung daytime running light or DRL. Pwedeng makontrol dito sa infotainment. So, kung siya off, so mag-o-off lang yan. So, i-click nyo po yan. Wala na pong DRL. Yan. So, pwede namang, pero ang ginagawa ko, naka-open lang siya. And meron din courtesy light. Yan o, intelligent courtesy light. Okay, yung ibig sabihin, automatic siyang magdi-dim light at automatic din po siyang yung mismong naka-high siya. Yan, so, pero merong seconds yan, pwede nyo baguhin yan. So, makikita nyo ay rin dito. Okay, so, gusto nyo agad. Yan, so, 10 seconds. In 10 seconds lang siya. Okay, so, meron ding headlights before enter. Yan. So, pwedeng baguhin yan. So, pero nakalagay lang sa akin is 10 seconds. So, dito naman sa lock tayo. Okay, so tailgate opening height. So gusto yung control niya, yung open na open ba gusto nyo? Or gusto nyo yung percent lang, pwede yan. So gusto yung full, yung talagang napakataas, pwede yan. And window naman, so nakalagay sa akin open yan, auto window closing after locking. Yan. So lahat sa akin naka-auto, naka-open lahat yan sa akin. At saka yung lock pa dito is auto lock while driving. So automatic na siya, yung parang pag yung tinakbo niya, automatic na yan. So, dito naman yung digital key, pwede kayo maglagay ng digital key na nakalagay doon sa inyong NFC. O pwede yung enable lang yan dito. So, balik tayo dito sa audio naman. So, sa audio, madami ring feature. So, yung sound field balance, gusto yung whole, kasi pwedeng laruin kasi yan. So, halimbawa, i-custom nyo, yan. So, saan mo yung bang gustong tumutunog lang? Dito lang sa side na to, dito sa harap, dito sa likod. Yan, sound field balance. So, pwedeng sa gitna para lahat naman kung nasaan yung sounds niyan. Yan naman yung meron dito. So, pwedeng front lang gusto nyo. Yan lang po yung merong sounds. Halimbawa, sa likod, inaantok sila. So, front lang. Kung gusto nyo naman rear lang, ayaw nyo naman makinig na driver sa passenger dito sa harap, pwedeng sa gusto mag-sounds yung nasa likod, po pwede rin yan. So, kung gusto yung whole, lahat po yan. So, may custom yan. Maganda yan. Ayan. Okay? So, yung volume naman, nandito naman, so meron ding equalizer. Kung gusto nyo, nasa mid-lot sa akin yan, gusto nyo malakas yung bass, pwede nyo i-full lang yan. Gusto nyo yung mid and treble. Ayan. So, dito naman, volume adjusted with speed. So, gusto nyo bang off, bass, okay, mid or treble, bahala rin po kayo dyan. Dito, nakokontrol nyo po yan. Yung voice volume, yan. So, yung nagsasalita na BYD, yan. So, nandito na po yan. Broadcast. Yung broadcast, ito po yung volume ng sounds. Yan. Yan, dito na po yan. Pwedeng control din dito. Pero syempre, pag nagda-drive kayo, hindi pwede. Energy. Balik tayo dito. Meron din ditong notification. Okay. So, vehicle prompt volume, mid. Yan. Pwede nyo baguhin yan. Yung avas niya. You can play. Screen naman. So, yung brightness niya. Gusto yung parang cellphone lang din. Okay. So, at gusto nyo naman makikita nyo dito. Yung screensaver niya is clock. Or clock 1, pili po kayo. Clock 3 ba yung gusto nyo? Yung mode niya, light, dark, or auto. Nakalight sa akin ngayon yan. Pero gusto nyo ng dark, ganito po yung makikita nyo po dyan. Okay, so dark. So, balik tayo sa light. Light gusto ko ngayon. Ngayon, yung adaptive brightness niya.
pwedeng i-on nyo lang, pwede nyo rin i-off kung gusto nyo. Yung automatic yung nagdi-dim at saka hindi. Yan. So, dito naman sa instrument, kaya yung brightness, pwede rin natin baguhin yan. Yan. So, gusto nyo ng ganyan lang yung brightness niya dito sa inyong mismong sa dashboard niyan. And dito, pwede rin range display mode, pwedeng standard or dynamic. Okay. And itong state of charge niya, ano bang nakikita nyo? Pwedeng palitan yan. Pwedeng mileage. Pwede pong SOC or state of charge. Yung indicator dyan. So, energy naman tayo. Okay. So, state of charge, pwedeng baguhin yan. So, kapag 30% na gusto nyo, halimbawa, gusto nyo 50%, pupunta na sa HEB po, pwede po yan. Or gusto nyo, 25%. Yan, pinakamababa kasi. So, pwedeng auto, pwede rin save. Yan. I-save nyo siya na 25% lang. Automatic na po yan na aandar yung hybrid niya. So, pwede po yan. Control natin dito sa infotainment. So, yung regenerative braking. So, halimbawa, gusto nyong mas mataas yung pag-charge niya every time nagbe-brake kayo, i-click nyo lang po yung high. Kung gusto yung standard lang, i-click nyo lang po yung standard. So, medyo, ito kasi na-try ko na to, medyo humigpit yung kanyang pag nagpreno ka, medyo mas mahigpit siya compare dito sa standard. So, at mas mataas yung charge niya kapag nakalagay po siya sa high. Save memory, save mode memory, pwede nyo i-on kung gusto nyo. Yung mismong ginawa nyo, yan po, pwede po ito. So, pwede rin click nyo yung save, makikita nyo naman dyan. So, sa charge and discharge, so, charging port immobilizer, enable nyo lang yan. Disable, intelligent, so, siguro enable nyo na lang yan. Yan na po yung sa atin. Okay, vehicle to load or VTOL, pwede click nyan. So, wala na akong ginalaw dyan. Okay, when the battery is low, so wala na akong option dyan. So, yan lang yung default lang. And energy consumption, nakikita nyo po dito, yan. So, yung history ng inyong paggamit ng BYD Sea Lion, makikita nyo po dyan. Yan. Ito, nung humataw ka, ganito, mabilis ka nagpatakbo, makikita nyo dito. Yan. Yung mga, or layo ng inyong tinakbo, yan, dito naman po yan. So, pwede gusto nyo namang baguhin lahat, i-clear nyo lang po yung data. Yan. So, yan po dito sa energy. So, balik tayo dito ngayon sa vehicle. So, dito, maganda dito, ito po yung feature na gamit ko. Okay, yung vent heating. Yan. So, ito, para makita nyo yan. So, ito, pwede pong pwedeng ventilated seat at pwedeng cold seat. So, ito ay nandito tayo sa, so, kung gusto yung mainit na upuan, i-click nyo lang po ito. Ayan, iinit. Alam mo, galing kayo sa gym. Gusto nyo, ayaw nyo malamigan yung likod nyo sa upuan nyo, i-click nyo lang po ito. Yan. So, ang mangyayari ay mainit yung upuan. Yan. So, itong upuan natin, drive nga lang dito sa BYD Sea Lion 6 ay driver seat lang at saka yung passenger seat dito sa harap. Yan. So, kung ito, okay, dito sa driver seat, ito naman yung passenger nyo, nakatabi nyo. Yan. So, gusto nyo naman malamig. So, ang nangyari naman ito, nagamit ko naman to. Halimbawa, galing ako sa labas or galing ako sa mall. Napakainit yung mismong sasakyan. Pati yung upuan, nainitan ka. So, i-on mo lang to. So, 1, may option. 2, yan, makikita nyo, maririnig nyo yung blower nya. Mabilis lumamig. Yung mismong upuan. Halimbawa, naarawan yung upuan. Naarawan siya and gusto nyo pong lamig yung upuan. Click nyo lang po yan. And ito pa yung magandang, hindi ko pa nagagamit to, pero pwede yan. Yung rear windshield and side mirror heating. Diba, minsan nagmo-moist yung side mirror. So, kapag nagmo-moist side mirror, pwede nyo pong i-on ito at matatanggal yung moist niya. Yan. Rear windshield and side mirror heating. Yan po yung mga feature na meron po itong BYD. And, so dito naman tayo sa AC muna tayo. Ito. So, tatlo kasi yan, makikita nyo po ito. So, kapag, kung nagmo-moist sa harap, okay, so halimbawa blue yan, minsan nagmo-moist sa harap. So, palitan, click nyo lang po yan. So, yung hindi siya cold. So, ito, gusto yung cold naman, i-click nyo lang po yan. So, dito sa, yan yung movement ng air. So, dito. So, ano pa yung shortcut dito? So, pwedeng shortcut yung itong mismong aircon. Kapag 3 fingers, ganyan. So, nandito na po yung fan. So, ganito naman yung temperature. Yan. So, 3 fingers, pag ganon, temperature. Yung 3 fingers doon ay yung mismong fan.
Yan. So, pwedeng access lang doon. So, ano pa ba? So, ito pa yung maganda. Meron siyang air purification. So, nag-purify din siya. So, hindi nyo na kailangan ng bumili ng purification. So, automatic, meron siyang purification. Yan. So, PM 2.5 and purification. Halimbawa, gusto nyo i-purify. Yan. So, magbo-blower yan. So, nagpi-purify na po yung air dun sa sasakyan. Halimbawa, mabaho yung sasakyan nyo. Sa tingin nyo ay nagdala kayo ng mga, so, pwedeng tanggalin yan. Halimbawa, kaya nagdala kayo ng isang ulam na medyo mabaho. O kaya, mga bagong, ganon. Kaya, pwede nyo gamitin yung purification. Na-purify yun. O kaya, sa tingin nyo ay, minsan, parang sinisipon kayo, pwede nyo pong gamitin yung purification. Dito naman tayo sa settings. Okay, balik tayo dyan. So, etong intelligent assist, nandyan din. Hill descent control. Halimbawa, gusto nyo hindi siya packet siya, hindi siya bababa o kaya pababa siya. Okay? Descendant, pababa control. So, pwede nyo i-on yan. So, ganyan, hindi siya bigla-biglang bumaba kung nasa pababa kayo. Yan. So, makakatulong yan. So, pwede nyo pong i-on yan. Halimbawa, kung akyat kayo ng Baguio, pwede po ito. So, driving control naman. So, ito yon yung gusto ko lang kasi comfort or eco. So, comfort, ibig sabihin, yung steering ko, malambot siya. Sport naman, medyo may steep siya kasi parang pang-sport talaga. Sport gusto nyo. Yan, makikita nyo dito. Yan, medyo mas maigpit po yung manibela natin. Yung brake assist, ganun din. Kung gusto yung sport, mas steep yung pagkakapreno niya. Yan. So, yan naman po yung brake assist. Pwede nyong baguhin. Gusto nyo ng comfort? Yan. So, wala naman kayo, hindi na kayo nagmamadali. Sa comfort na lang. Pero kung gusto nyo na naman medyo sport, pwede rin yan. Okay? So, comfort driving. Ito nga, yun yan. Auto fold, yung side mirror, auto wiper, auto power on. Yan, yung power supply, auto power off. So, control natin dito nyo makikita sa vehicle. Sa service naman, maintenance interval, pwede nyo pong ilagay din dito para makita nyo kung kailan yung maintenance nyo. Pwedeng ma-record yan. Pwede overhaul, front wiper check, pwedeng i-check. So, i-click nyo lang po yan. So, sa ADAS naman tayo. Okay. So, intelligent control system. Nagamit ko na rin to. So, ito naman yung ibig sabihin ng intelligent control system. Halimbawa, naka-cruise control kayo. So, halimbawa, meron siya makikitang sasakyan sa harap niya. So, automatic din siyang pumipreno. Ayan. Nasubukan ko pang isa, nagkaroon ako ng emergency. Yung collision niya, nag-hazard siya. May mabilis na sasakyan, paakyat yung sasakyan na kasalubong ko. Ako naman, nandun ako sa lane ko. So, nag-overtake siya. Ito, nag-alarm yung sasakyan. Alam niya na babangga kami. So, ang ganda. Ito yung na-experience ko dito. So, yung intelligent cruise control. Safety assist. Yan. So, yung warning niya, gusto nyo mabilis na mag-warning. Prevention yan. Yan. So, pwede nating i-galikutin dito. Alert mode. Tit, tit, tit. Ibig sabihin, pwede rin vibration and then pwedeng both sound and vibration. So, nandito po yan sa ADAS. Advanced Driving Assistance Service. Then, parking assist. So, pwedeng i-on yung parking. Yan ito. So, wala siyang self-park. Pero meron siyang parking assist. Yan. And then dito, nandito naman yung system. So, ano ba yan? Yung link. So, dito nyo, halimbawa, makikita nyo kung ano yung nakakonect, naka-bluetooth. Yan. So, at nilagyan ko kasi ito ng internet. Okay, so, meron siyang, binili akong internet. Yan. Which is yung PLDT na home wifi. Kaya meron siyang internet. Pwede natin gamitin. Okay. So, ano pa ba meron dito? So, balik tayo dito. And then, pupunta lang tayo dito sa home natin. So, ito po yung pinaka-default niya. Yan. So, ito po yung default. Pwedeng baguhin yan kung gusto nyo. So, navigation ang nilagay yung Spotify and radio. So, pag in-screen natin dito, nandito na po yung mga iba't ibang mga pwede pang gamitin. So, nandito yung BYD Assistant. So, yung phone, pwede kayong sumagot. Navigation, pipiliin nyo yan po, pwede yan. And, syempre, meron na rin po siyang, okay, so, meron siyang parang Play Store or App Store. At eto, bumili ako ng video okay, which is, magagamit natin yan kapag, halimbawa, na-traffic po kayo, yan. May nabili po ako dito, wireless karaoke. Yan, nabili ko yan sa Shopee. And ilalagay ko po yung link ng Shopee na to, yan sa description, saka sa comment box. Yan, ito po yung nabili ko. So, dalawa na siya. So, ito yung i-connect mo dun sa harap. Yan. So, i-click, i-connect mo lang doon and then,
Ito naman yung charger ng ito mismo. So ang cute ng mic niya, dalawa siya. So nandito yung on. Okay, may control ka na rin dyan. So nagagamit ko na siya. So pwede ka na mag-video, okay. Na-traffic ka or may nag-travel kayo. Ayan. So available. Nilagay ko na siya dito sa box ko kasi maluwang naman yung box niya. Walang gagawin, pwede yan. And syempre merong YouTube. So open din natin yung YouTube. Pwede na po yung YouTube. Nga lang, hindi siya gumagana kapag tumatakbo na po yung sasakyan. So yan po yan. So balik lang tayo. Okay. So then itong BYD store, alam ko meron silang bagong mga update. Ang alam ko meron na silang Zoom meeting. Yung Zoom para pang meeting yan, pwede na po yan. Parang app store talaga to. So pwede kayo mamili. Ito nga, meron na nga. Yung Zoom, pwede na natin yan. So meron din silang browser. Siguro, at eto, meron na rin silang arcade. Yan. So install natin yan. Click nyo lang po yan. Ganito lang pag i-install. And pwede kong i-download yung Zoom kasi ako madalas nasa Zoom ako. Okay, done lang natin. And then, download lang natin yung BYD for Zoom. So, parang naka-con na yan. So, balik tayo dito. So, may arcade na rin. So, body info, don't show. Then, click lang natin. So, tatanungin yung information natin. Click lang natin yan. So, ito, may mga games na rin. So, halimbawa, ano ba yung mga games dito? Meron 3. Dami So, meron tayong Tiny Yards and Pakabuchas, Black Hole Puzzle, Stolen Sword. And so, ito lang yung games niya. So, kapag naboboring kayo, pwede nyong gamitin muna to. Okay? Pero ang pinakagusto ko yung Zoom. I need Zoom kasi more on meeting ako sa sasakyan. So, pwede na natin gamitin. Yan, ito yung available dito po sa pinaka-infotainment niya. So, dito naman, yung control natin, nakikita natin dito, nandito na rin yung iba. So, pero, pwede po natin yan pala i-rotate. Dito na rin. Pwede rin dito sa steering and pwede na rin po dito. So, yan po yung infotainment. So, alam ko 15 or 16 po itong actual size nito. Medyo malaki talaga siya. Para siyang malaking iPad. So, yan lang yung aking maituturo dito sa infotainment ng BYD Lion. Sana nagkaroon kayo ng idea o kaya hindi nyo, halimbawa, hindi nyo nakabisado pa dahil bago nyo palang ginamit. So, pwede nyo po itong i-review, itong video na to para makita nyo po yung mismong gamit nito. Okay, so yun lang. Sana nagustuhan nyo po yung ating tutorial and review dito po sa mismong infotainment ng BYD Lion 6 DMI. So, thanks for watching and please subscribe to my YouTube channel and see you on my next video. Thanks and bye-bye.